citizen na nasa abroad, pwede po mag-file ng annulment kahit nasa abroad po sila. Kailangan lang po yung petition, yung verification ng petition, kailangan lang po ipanotarize sa Philippine Embassy abroad. Okay? After the notarization yan sa Philippine Embassy abroad, i-file lang po yan dito sa court ng Pilipinas, sa Regional Trial Court, kung saan siya nakatira sa Pilipinas within 6 months. Then, okay na po yan, ma-file na po yung kaso ng annulment, then kailangan na po siya mag-appear to testify as a petitioner ng kaso po ng annulment po. Ganon. Yung pala. So, Embassy lang po yan. Ipa-certify lang po sa embassy o ipa-notarize lang sa embassy. yung mga dokumento, di ba? Parang yung mga ibang dokumento na pinapa-authenticate. Yes po, parang gano'n lang po. Yun ang kailangan natin. Hindi siya kailangan umuwi sa Pilipinas ng buong isang taon or 2 taon wherein the case is pending. Hindi siya kailangan nandito sa Pilipinas. Paano kung may hearing? Yun lang kailangan siya mag-appear. As a petitioner. Ilang hearing siya pwedeng mag-appear? Isang beses sa fiscal to determine whether or not may sabuatan kasi bawal po ang sabuatan. Then isang beses po sa court as a petitioner. Ayun. So, bali 2 beses. 2 beses po lang. Pwede siya mag-request kung kailan. Pwede pong mag-request ng kailan through, ang tawag doon is deposition proceeding. Kailangan, or mag-file ng motion for advance testimony. Kasi, siguro, siyempre, alam naman sa court na Mahirap yung schedule ng diba? court. Pero kung schedule po niya ang masusunod, depende po yan sa court. That's why mag-file po yung abogado niya ng motion. Motion na kailangan siya mag-testify within that period kasi po, aalis na po siya na ibang bansa. Ayun. May mga ganon. Ganon pala ang siya. Pero kailangan siya mag-testify sa court. Kasi may nagtatanong sa akin kung pwede ba through Skype, online, ang testimony sa court. Hindi po pwede yan. Hindi pa tayo ganyan. Hindi pa tayo ganun ka-high-tech. Pero yung mga iba, yung mga ebidensya, yung mga tinatanggap na yan. Yes po, pwede na po yan. Pero kailangan na siya mag-testify here in person. Hindi po pwede siya mag-testify online. Ayun. Okay. So, yan pala. Kailangan, uuwi ka pa rin. Nadagdagan pa yung gastos mo. So, malaki pamasahe. Diba? Yes po. Ayan, mahal pamasahe. Sa bagay, yung divorce, wala pa tayong divorce dito sa Pilipinas. Pero kung sa ibang bansa ka nagpa-divorce, paano yan? Actually po, may divorce na ang Pilipinas. Yun na, dami pong hindi nakaalam, but may divorce na ang Pilipinas. Yung unang divorce ng Pilipinas, ito ang tinatawag na Muslim divorce. Ayun, Okay. doon tayo. So, may divorce po yung Pero Pilipinas. under ng Sharia law. Sharia law, then kailangan both the husband and the wife are Muslim and nagpakasal sila pursuant to Muslim culture and tradition. Ayun. Yun ang unang divorce ng Pilipinas. Yung pangalawang divorce ng Pilipinas, ito ang tinatawag na legal separation. Yun ang divorce. Hindi siya absolute divorce. Ang tawag dyan is relative divorce. Ayun. Okay? Pero pag divorce ka abroad at doon ka rin kinasal, Pag ganon, actually po, laws relating to family rights and duties are governed, Philippine laws are governed to a Filipino wherever he or she may be located. ayun. So it means, yung divorce na kinuha niya abroad, hindi po pwede yung i-recognize sa Pilipinas kasi Pilipino po siya. Except pag mixed divorce. yung asawa Mixed niya, marriage. foreigner din. Foreigner ang asawa niya, then ang nag-file ng divorce abroad, foreigner. Ayun. Kasi po, kung siya ang nag-file ng divorce abroad against her foreign spouse, hindi po pwede i-recognize siya sa Pilipinas. Ayun. Kasi po, wala pong divorce ng Pilipinas with respect to absolute divorce. Ayun. So, hindi pala kikilalanin din sa Pilipinas. Pero kung yung asawa ay foreigner, Pwede po yan. file ng Divorce. yung asawa ng foreigner, i-recognize dito yan. Yes po, pero hindi po automatic. Kailangan din po mag-file ng petition for judicial recognition of foreign divorce. Ganun. Hindi po siya automatic. Hindi siya automatic. Kailangan po na i-establish sa Pilipinas yung batas po ng assuming sa United Kingdom or sa Japan. Kailangan po i-establish po ng batas ng Japan dito sa Pilipinas na granting divorce doon. Then kailangan din po na mag-testify po yung petitioner and also may representative po ng embassy
sa Japan, kailangan po mag-classify to prove that yung law ng Japan nag-allow po ng divorce. Yun. Ganun pala ang sistema dyan. Okay. Wag po kayong aalis mamaya kasi marami pa tayong mga pag-uusapan. Ha? Tatanong ko pa dito kay attorney yung mga tungkol sa May-December affair. Pero mga ganyan eh. Uso ngayon yan eh. Oh, yes po. Kasi si Cameron, sabi nga si Cameron kasi